Hello, good afternoon po. Good afternoon, sir. Good Good afternoon. afternoon. Ayan, sorry ha, late. So, patapos na ata yung video natin, no? Naririnig niyo naman ako? Tapos, sir. Okay, Naririnig. sige. Yes po. Okay, sige. Share ko lang yung screen ko para ma-discuss natin yung assignment. In case mawala yung Zoom natin, join na lang ulit same password. Ayan. Anyways, pag may question kayo, just ask para ma-discuss natin kasi bibilisan lang natin yung pag-discuss ng mga assignment. So para mabigyan natin ng emphasis kapag kailangan ipa-discuss. Okay? Sige. Sino po yung gusto magsagot ng number 1 para ma-explain natin? I think ang question lang naman doon ay economic order quantity, order point. Who wants to try? Number 1. Sino po? Parang may problem ata tayo sa internet connection, no? Nawawala kayo. Or ako, kayo ba yung nawawala or ako? Sir, saan po ba? Number Yung quiz 1. po. Number 1. Who wants to try? Sino po gusto? Wala. Sige, ako na nga lang. Sir, Yes, sino yan? try po. Sige. Blessing. Babasahin ko po yung problem muna. Sige. So, sa problem 1 po, the tail company buys and sells fabric to a wide range of customers. One of its products is t-shirt. The following information were gathered from the purchasing department. Annual demand for t-shirt, 20,000 yards. Ordering cost, 160. Carrying cost per yard, 1.60. Safety stock requirements, 200 yards. So the lead time is 2 weeks and the factory is open 250 days a year, 50 weeks for 5 days a week. So requirements determine the following: economic order quantity, number 2, number of orders placed during the year, and number 3, reorder point. So sa number 1 po, dun po sa economic order quantity, yung formula po nun is EOQ equals to square root of 2 times annual requirements times cost of an order over cost to carry a single item. So yung formula kapag kinuha ko po sa book. So equals to square root of 2 times 20,000 times 160 over 1.60. So equals to square root of 6,400,000 over to 1.60. Tapos po, equals to square root of 4 million. So yung EOQ po is equals to 2,000. Okay. Answer is 2,000. Correct. So ano ba yung EOQ?
economic order quantity. Bakit yan kino-compute? Para saan yan? Para po malaman po ng company kung ano po yung ideal point. Kung saan, yung ideal order size po na dapat nilang i-purchase. Okay. Sige, next Tas, tayo. Sa number 2 naman po, number of orders placed during the year. So yung formula po nun sa book is annual requirements over order size. So annual requirements na 20,000 per yards over 2,000 na order size equals to 10. Tapos yung number 3 naman po, para po makuha yung reorder point, kailangan po i-add yung daily usage times lead time sa safety stock. So, since hindi po given yung daily usage, kinompute ko po muna. So, ang given lang po sa problem is annual requirements tsaka po total weeks. So, ang nakuha ko po muna is weekly usage. So, 20,000 yards over 50 weeks equals to 400 yards per week. Tapos po nag-proceed na po ako sa pag-compute ng daily usage. So, weekly usage over days per week equals to 400 yards over 5 days equals to 80 yards per day. So, going back po sa number 3, so 80 yards, which is the daily usage times lead time na 10 days equals to 800 po. Tapos, in-add ko po yung safety stock na 200, which is equals to 200 po. So, yung reorder point? Reorder point po is equals to 100. Ay, 1,000. Okay, ulit. Okay ba tayo ng sagot eh? So, paano mo kinuha yung annual daily usage? Yung daily usage po, annual requirement, no? Opo. Kinuha ko po muna yung weekly usage. Annual requirements over total weeks for a year. Okay, which is 50. Which is at 20,000 over 50 po. So, per week, meron tayong 400. Per week po, 400 yards. Okay. Tapos, kinuha po yung daily usage. Divided by? 5 po. 5. So, lumalabas, meron tayong daily usage na 80 po. So, 80 times? Kasi times ko po sa 10 since 2 weeks po yung lead time. Okay. So, yung lead time natin is 2 weeks, so times 10. Opo. Kasi 5 days per week lang daw po yung... So, tama. So, mali ako. So, it should be 200 plus 800. Okay. Yan. So, answer natin ay? 1,000 po. The answer is correct. So, may question po ba tayo dun sa economic order quantity? About concepts, naintindihan nyo ba? Kasi normally, ang question nito sa qualifying exam is yung concept. Kasi yung formula, kaya nyo naman yung habulin eh. May question ba kayo? Sir, para saan po yung EOQ? Okay, so yung EOQ kasi, as I mentioned ni Blessy kanina, ginagamit to para makuha nating ideal number of purchases. So normally kasi ang una nating hinahanap is yung reorder point, di ba? So pag sinabi nating reorder point, this is the time that you have to order again. Kaya nga siya tinawag na reorder point. So sa case natin, kapag yung level ng materials natin ay umabot ng 1,000, ibig sabihin, magti-trigger na yan na kailangan na tayo mag-order ulit. Kaya nga siya tinawag na reorder point. So yung silbi naman ng EOQ, yung economic order quantity, ito naman yung number of materials na i-order mo. Okay? So basically, kapag tinatanong when, ang hinahanap natin doon, reorder point. Pero ang basis mo syempre, yung number of materials. Pero kapag tinatanong how many, ang hinahanap naman doon is yung EOQ, kung ilan yung materials na i-order natin. So sa case natin, kapag nag-reach na yung ating materials ng 1,000 units, so ibig sabihin, kailangan na mag-order ni purchasing department. So ang next question, ilan yung i-order niya? So ang i-order niya ay 2,000 units. Okay? So bakit hindi siya pwede mag-order ng mas mababa? Bakit hindi siya pwede mag-order ng mas mataas? Kasi this is the kumbaga pinaka-favorable sa kanya. Kasi kapag tinaasan niya yung kanyang order, lalaki yung tinatawag po nating carrying cost. Okay?
Kapag kapag niliitan naman niya yung order niya, lalaki naman yung tinatawag po nating order cost. Kaya kung mapapansin niyo dun sa formula ng ating EOQ, yung nasa taas order cost, tapos yung nasa baba carrying cost. So ang relationship ng ordering cost tsaka ng carrying cost ay inversely proportional. So look at this way, 'di ba? Kapag umu-order ka ng mayat-maya, ibig sabihin lumalaki yung order cost mo, 'di ba? So regardless of the number of the item, yung fixed cost na involved dun sa order cost ay incur yan every time na meron kang order. So as much as possible, si manufacturing business, mini-make sure niya na mag-order lang siya in a minimum number of orders. Kasi hindi siya pwede mag-order ng madami kasi lalaki yung kanyang order cost. So nagigets niyo ba? Or hindi siya pwede mag-order ng mayat-maya kasi nga lalaki yung order cost. So hindi rin naman siya pwede mag-order ng big amount ng inventory, yung one time big time, kasi lalaki naman yung kanyang carrying cost. So kaya based doon sa ating formula ng EOQ, ito yung nagiging benchmark natin. So sinasabi lang diyan, hindi kung gusto mong makatipid or makuha natin yung least possible cost, as much as possible, ang i-order mo lang is 2,000, not 1,900, not 2,100. Kasi dito lang yung pinaka-favorable sa management na number of orders na kailangan niya yung order. Kaya ayun po yung silbi ng economic order quantity. So yung number 2, hinahanap niya yung number of orders just to make sure kung ilang orders ba yung gagawin natin sa loob ng isang taon. So sa case natin na na-compute natin ay 10. So meron tayong 10 orders. So pag tinimes mo yan dun sa number of orders, so ibig sabihin ay lang yung mai-incur nating order cost. So again, ang EOQ ginagamit po yan para ma-reach natin yung favorable cost na hindi tayo malulugi. So at kumbaga, optimum level lang. So hindi siya sobrang taas, hindi rin siya sobrang bababa. Nandun lang siya sa gitna. Yan. Okay, so nuggets ba kung ano yung silbi ng EOQ sa manufacturing business? Opo, sir. Thank you po. Basta ang tatandaan nyo lang dyan, baka lumabas kasi sa qualifying exam, ang relationship ng carrying cost saka ng order cost ay inversely proportional. Okay? So the more order cost. Tapos o kaya naman kapag mas marami kang inventory, mas marami naman yung carrying cost. So kailangan niyo lang i-distinguish ano ba yung carrying cost, ano ba yung order cost. Kapag may kinalaman sa shipping, yun sa order, ang tawag po natin doon ay order cost. So basta hindi pa siya napupunta sa warehouse, ang tawag po doon ay order cost, di ba? Pero kapag nasa warehouse na siya, ang tawag naman natin doon ay carrying cost. Example niyan, insurance ng materials or kaya naman yung storage cost. Yung example naman ng order cost, yung mga binabayad natin sa shipping cost or yung bayad na yung sahod ng ating mga purchasing department and so on and so forth. Basta may kinalaman sa order cost, doon mo ilalagay sa order cost. Pag may kinalaman sa carrying ng item or yung pag-store ng product mismo, papasok po yan sa carrying cost. So as much as possible, to limit the number of costs or to limit the amount of cost, as much as possible, dapat onti lang yung ating order. At the same time, yung ating mga materials, dapat ma-order na natin kung ano yung kinakailangan. Kasi let's say for example, ang in-order mo is 1,800 lang. So kung 1,800 lang yung in-order mo, as to carrying cost, meron tayong favorable yan sa carrying cost kasi onti lang yung inventory level natin. Ang problema lang, kapag 1,800 lang yung in-order mo during this time, so ang lumalabas, dadami naman yung number of orders mo kasi nga, yung annual requirement natin is 20,000 material. So ibig sabihin, lolobo naman yung order cost mo. So on the other hand naman, kapag nag-order ka ng mas malaki, let's say for example, ang in-order mo ay 2,500. So dahil malaki yung in-order mo, makakatipid ka sa order cost kasi malilimitahan na yung number of orders. Ang problema naman, yung carrying cost mo dahil marami kang inventory. So, dahil marami kang inventory. Mas malaki. Okay? Okay na tayo dyan? Tandaan nyo lang po yun kasi lalabas yan sa qualifying exam. Okay po. Normally, ang tanong lang naman dyan, theories. So, pwede magtanong ng computation, pero feeling ko, hindi naman.
Kasi mapatatandaan niyo pa ba yung square root 2 times annual requirement times order cost divided by carrying cost? Siyempre, makakalimutan niyo na. Makakalimutan niyo na agad yan, di ba? Pero, to be safe, di ba? So, tandaan niyo na lang din. Pero as much as possible, ang objective naman ng order ng itong topic na to is yung concept, bakit merong economic order quantity, bakit may order point, para saan yan. So at the end of the day, ang objective nito is to reduce the cost and to maximize the benefit, to maximize the income of the management. Okay, so okay na tayo sa problem number 1. So punta naman tayo sa problem number 2. Who wants to try? Ano ba yung question sa number 2? Yan. So meron tayo ditong FIFO method, average, tas moving average. So, as I mentioned dun sa ating group chat, yung average method para to sa periodic, tapos yung moving average para ito sa perpetual inventory system. Sige, sinong gusto mag-try? Meron naman din akong sagot, pero i-check natin kung meron tayong mali, di ba? Yan na natin siya. Sino pong gustong mag-try ng FIFO method? I think hindi na kayo mahihirapan dito kasi inaral niyo naman to sa SIPAS nyo, di ba? Yung under inventory. Naalala niyo pa ba yon yung inventory niyo? Hindi po namin natapos. Hindi niyo natapos to? Okay, sige. Sa merchandising, di ba meron dito sa merchandising? Meron po. Okay. Meron po, sir, nung senior high po. Oh, yan. So, sino gusto mag-try? Sige na nga, ako na nga lang. So, anyway, pag may question kayo, please raise your hand para ma-discuss natin, ha? Tsaka pag meron kayong maling nakitang sagot, please notify me para ma-check natin kung tanong pa akong mali. Okay? So, doon muna tayo sa taas. So, yung FIFO method, familiar naman kayo pag sinabi nating FIFO method, first in, first out. So, under IFRS, ang FIFO method ay allowed pa rin naman. Ang hindi na ina-allow ng IFRS, actually, hindi naman talaga siya totally dinedisallow, pero dinediscourage na yung use ng LIFO method, which is last in, first out. Kasi, onti lang naman ang management na ganun yung klaseng inventory, yung last in, first out. Siguro yung gumagamit lang noon, yung mga tawag dito, let's say for example, ang business nila is manufacturing ng vintage liquors, di ba? So, pwede nilang gamitin yung last in, first out kasi syempre, pag mas matagal yung alak, mas sumasarap, mas mahal. So, pwede yung gamitin yung LIFO. Pero onti lang kasi yung mga management na gumagamit nun. Kaya according to IFRS, hindi nila ini-encourage na gamitin ng mga management yung LIFO method. Kasi nga, kawawa naman yung management kapag LIFO method. So, mabubulok yung mga unang ipinasok kasi nga, yung una niyang ilalabas, yung last in. So, as much as possible, ang ginagamit natin ay first in, first out. So, yung mga nag-work sa Jollibee, familiar kayo sa FIFO, di ba? Meron tinatawag silang first in, first out. Yung unang materials na pinasok sa loob, dapat ay muna yung lutuin, bawal lutuin yung mga kakarating lang kasi mabubulok yung mga naunang pumasok. Okay, so under FIFO method, parehas lang yan lang result ng perpetual. Kasi di ba sa perpetual, alam naman natin ang difference nilang dalawa is that sa perpetual, yung meron tayong tinatawag na report na running balance ng ating inventory. So unlike sa periodic kasi wala tayong running balance. So stock card ata yung tawag doon sa perpetual if I'm not mistaken, di ba? So sa stock card nakalagay doon yung kung ilan yung na-issue during the day, ilan yung binili, at ilan yung remaining balance, magkano yung amount. Sa kasi sa periodic wala pong stock card na mini-maintain kasi sa periodic mahirap mag-maintain ng stock card kasi normally ang gumagamit ng periodic inventory system, ito yung hindi nila kayang i-monitor yung buong inventory nila. Let's say for example, grocery stores, 'di ba? Yung Topways, SM Mega Mall. So sobrang dami ng binebenta nila,
napaka-imposible na gamitin nila yung perpetual inventory system. Kasi nga, magugulo sila, di ba? Yung alam naman natin sa accounting, the benefit should always exceed the cost. So, hindi practical na gumamit ng perpetual si SM Mega Mall tsaka si Topway para doon sa kanilang inventory account. Kasi nga, mas mahal yung i-hire nilang accountant para lang mag-maintain ng perpetual kesa yung benefits na mag-gather nila upon the completeness of the report. Kaya pwede na nilang gamitin yung periodic inventory system. So under periodic inventory system, pasok lang ng pasok ng data doon sa pag may binili, mayroong order slip, ipapasok lang yun sa accounting system. Tapos every time magkakaroon ng reporting period, magkakaroon lang po tayo ng tinatawag na physical count. So sa physical count, hahanapin lang yung ending inventory. Tapos kung lahat ng wala doon ng assumption, pag walang other information na for example, walang nanakaw, walang nasunog, walang nabulok, ang assumption natin doon, lahat ng wala sa ending inventory ay considered as sold items. So ibig sabihin, lahat yun i-classify natin as cost of goods sold. Kaya kung mapapansin nyo, under periodic inventory system, nagke-create lang tayo ng cost of goods sold upon closing. Unlike sa perpetual inventory system, every time na meron tayong sale, nagre-record na tayo ng cost of goods sold kasi meron tayong monitoring file na kung na ilan yung nawawala during the sale, tsaka ilan yung tira kasi nga may stock card. Sa periodic walang ganon kasi nag-aantay lang tayo ng physical inventory count, whatever the difference, kung yung wala sa physical inventory count, that will be considered as cost of goods sold. So, having said that, sa FIFO method wala tayong problema kasi parehas lang naman yung magiging result ng ending balance ng FIFO method tsaka ending balance ng perpetual. Kasi nga, hindi naman nadidistort yung unit cost natin. Kung magkano yung unit cost na binili mo, ayun pa rin naman yung magiging unit cost niya. At the same time, kung magkano yung unit cost na binili, ay na binenta mo sa iyong clients, ayun din yung magiging unit cost niya. So at the end of the day, ang result ng FIFO method sa ending balance at cost of goods sold, whether periodic and perpetual, ay parehas lamang. So sa FIFO method, meron tayong two alternatives na pwede natin gamitin. So yung una, ang tawag ko dito ay long cut. Yan. So ang gagawin nyo lang kasi, gagawa kayo ng table, di ba? So sa table nyo, pagsamahin nyo lang po yung receipts. Ibig sabihin, beginning plus receipts to get the total goods available for sale. Tapos pagsamahin mo na din yung issued. So kung mapapansin nyo, wala pong amount yung issued kasi nga, hindi naman yan specific identification. Okay? So ikaw pa yung magbibigay ng amount kung ano yung nagamit niyang unit cost dun sa kanyang issuance. So sa case natin, dahil FIFO method tayo, kung magkano yung unit cost ng beginning balance, ayun muna yung ilalabas mo. Okay? So ilalagay mo muna yung table mo, beginning plus receipts, meron tayong total goods available for sale. So sa case natin, meron tayong two date ng purchases, tapos we have beginning balance. So nilagay ko na dyan. So 150 times 50, 75. Tapos nung 6, meron tayong 200 items times 60, tapos may 12,000. Tapos nung 14, meron tayong 250 plus 55, meron tayong 13,750. So therefore, the total goods available for sale, we have 32,250. So ang nawawala na lang itong issuance. So lalagyan po natin yan ng amount. So ang long cut natin, isa-isahin mo using the FIFO method, di ba? So sa FIFO method, nung 12, nagkaroon ka ng sale or issuance sa ating direct material sa ating factory na 175. So dahil FIFO method yan, babalikan mo yung unang pinasok mo, which is sa case natin yung beginning balance. Sa beginning balance natin, meron tayong 150, tama ba? So dahil 150 yung ating beginning balance, so i-issue mo na agad yan lahat sa production, as is na yan. So meron dyan, 150 times 50, ang result nun ay 7,500, which is ito yan. So ang next issuance mo, kung mapapansin nyo, hindi niya pa naubos yung buong 175. Kasi yung inisyo mo nung 12 ay 175, pero yung units na lang na natitira ng beginning ay 150 na lang. So if that's the case, meron ka pang remaining na 25. So yung 25, doon ka naman sa next purchase. Yung next purchase natin ay 60 pesos. So gamitin mo yung 60 pesos, kaya may 60 pesos dyan. So 25 times 60, so we have 1.5. So nung 12, na-satisfy na natin yung total units issued, which is 175. 150 nang ginamit natin unit cost, 50 pesos. 25 ginamit natin unit cost ay 60 pesos.
Kaya pag tinotal natin yan, so meron tayong 7,500, then we also have 1,500. So yung next issuance natin is yung 17, ang in-issue natin ay 300. So balikan nyo lang ulit. Ano na lang ba, first in, first out, ano na lang yung ba yung natitirang ano natin na unang ipinasok. So yung receipts natin ng 6. So ang natitira na lang dyan, 200 kasi yung binili mo nun, tapos na-issue mo na yung 25. So ang natitira na lang 175. Pero ang in-issue kasi natin ay 300, di ba? So 300 minus 175. So gamitin mo lang yung unit cost nun which is 60 pesos. Kaya 175 times 60 pesos. So 10,500 para doon sa 17 issuance mo. However, kung babalikan nyo ulit yung number of units issued, meron tayo diyang 300. Ang ginamit lang natin sa 60 kasi in-exhaust lang natin tong 60 na yan. So meron pa tayong natitirang 125. So nakuha yung 125, 300 minus 175, so 125. So anong unit cost ang gagamitin natin sa 125? Yung next purchase. So ang next purchase natin is yung purchase natin ng 14 which is 55 pesos. So since ang purchase nun ay 250 tapos kailangan lang naman natin i-fulfill yung 125 units, so gamitin natin yung unit cost na nun ay 55 pesos. So 125 times 55, that will be 6,875. Then last one, dahil ito na lang naman yung natitirang huling purchases mo, so gamitin mo na yung 55 times 50. So the result will be 2,750. So ang total mo na pag tinotal natin yan, the result will be 29,125. So yung 29,125, it represents the value of direct materials used or yung direct materials issued mo. So i-less mo na lang para makuha yung ending inventory. So ayun po yung long cut version, di ba? Napakahaba. Yung pinakamadaling paraan, instead of attacking it at the total issuance, pumunta ka na sa ending inventory. So dahil sinabing siyang first in, first out, so lumalabas yung composition ng ending inventory mo, yung last purchase mo, di ba? So, kukuhain mo lang ulit yung total goods available for sale. We have 33,250. So, para mapadali ang buhay, punta ka na agad sa ending inventory. Dahil nga first in, first out, so yung components ng ending inventory mo, yung mga last purchase mo. So, sa case natin, ang last purchase natin ay 250. Pero ang ending inventory natin in units, we have 75. So, kumbaga, hindi na ubos yung last purchases. So, therefore, yung buong 75 units, times mo lang yan sa unit cost na 55. So, 4,125, that will be our ending inventory. Then, pwede mo na agad yan i-less doon sa ating total goods available for sale. Makukuha mo na agad yung direct materials na 29,125. So, parehas lang yun ng ginawa natin. Kaya lang yung isa, napakahaba nung procedure, pero dito mabilis lang natin siya nakuha kasi ang kinuha lang natin dito ay ending inventory. So kung saan kayo komportable, yung gamitin nyo, pero kung naghahabol tayo ng oras, dito na kayo sa alternative number 2 kasi mas mabilis mag-compute kapag ito yung ginagamit natin. Okay? May question po ba tayo sa 5 po? Wala po, sir. Wala po.